Bawal ang pagbebenta ng paputok online, illegal man o legal. Ito ang binigyang diin ni Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, Officer in Charge, Police Brigadier General Bernard Yang, kaugnay ng dumadaming bentahan ng mga paputok online. Ayon kay Yang, bagamat wala pa silang eksaktong datos, hindi sila titigil hanggat hindi nauubos ang mga ito. Yung mga nahuli naman natin ay nagbebenta sila ng mga firecrackers na pinagbabawal, no? Through the different social media platforms. Wala ako ngayong numbers ng mga nahuli natin, but based on the reports na nakita ko, I just assume only last Monday, no? Dito sa Anti-Cybercrime Group. So marami-rami na rin yung mga nahuli. Binanggit din sa naging panayam ang mga nauuso ngayon na do-it-yourself o tutorial sa paggawa ng iligal na paputok, lalo na ang boga. Well, titingnan po natin kung merong violation, no? Itong mga nagpapakita dito ng mga tutorials, no? Online. Pagka mayroon tayo nakitang violation, we will request for the takedown. Medyo nga lang may konting katagalan pero na-action na naman nila. Ayon sa tala ng PNP Anti-Cybercrime Group, mula November 20 hanggang December 25, umabot na sa 76,400 ang nakumpiskang iligal na paputok online. Ilan sa mga nakumpiska ay 300 pirasong 5-star, 1,734 piraso ng plapla at 2,500 na pop-up at marami pang iba. Tinatayang aabot sa 76,400 ang halaga ng nakumpiskang mga iligal na binibenta online. Pagdating naman sa mga nagbebenta nito sa online platform gaya ng Facebook, X, websites maging sa Spotify, 208 sa mga ito ang na-monitor na, 115 ang kasalukuyang burado na at nasa 93 pa ang nananatiling aktibo at patuloy na iniimbestigahan ng ahensya. Kaugnay nito, nagbigay ng paalala si Police Brigadier General Yang sa publiko na maging matalino sa mga isinasagawang transaction online, lalo na sa pagbili ng mga kagamitan. Well, siguro maging mapanuri tayo, no? Kung sa ating mga kababayan, yung mga bibili, unang-una, tingnan natin, legit ba yung ating bibilhan? Nakakasiguro ba tayo na yung ating bibilhin ay makakarating sa atin? Yung transaction ba natin, baka maloko tayo baka nagbayad lang tayo, hindi naman makarating sa atin. Kami ay patuloy na magtatrabaho para maramdaman at makita ng aming mga kababayan na talagang nandito ang Anti-Cybercrime Group para tumulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nabiktima through online, different online transactions. Nia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.